Gaya nga po mga idol ng napag-usapan natin, matapos nga pong i-post ni Jason Tatum ang isa sa mga sinabi ng kanyang mga fans na ipaghihiganti nila siya kay Steve Kerr, malinaw meron nga talaga itong sama ng loob. Kaya sa pagkawatak-watak nga po ngayon ng mga miyembro ng Team USA sa pagbabalik nila sa kani-kanilang team, inaasahan kalaban muli ang turing nila sa isa't isa. Pero sa kabila nga po mga idol ng ginawang pag-disrespect ni Steve Kerr kay Jason Tatum sa ilang beses na hindi nito pagpapalaro, hindi rin naman nga po siya nawalan dito ng kumpiyansa sa sarili, bagkus mas nadagdagan lamang ang kanyang rason para bumawi at magkaroon ng mas magandang performance. Yes mga idol, papatunayan niya sa kanyang mga haters at kay Steve Kerr kung gaano siya kagaling bilang isang player, dahil sisiguraduhin nga nito na pangungunahan niya ang Boston Celtics para sa back-to-back championship. Aminado rin naman si Tatum na nawala nga po siya sa kanyang rhythm sa USA, pero pinapangako nga nito na mas magiging maganda ang kanyang laro pagdating ng regular season. Samantala, alam naman nga ninyo, isang kupunan sa NBA na sobrang nahihirap ang talunin ng Lakers ay ang Denver Nuggets, since eto nga at hindi nga nila dito mahinto-hinto ang superstar na si Nikola Jokic. Pero base sa isang analyst, simula nga po nang matalo ng Team USA ang Serbia sa knockout round, mukhang na-unlocked ngayon ang ilang mga solusyon para matalo ng Lakers ang Denver Nuggets. Unang-una ay ang pagbabantay ni LeBron James kay Nikola Jokic sa mga crucial minutes. Yes mga idol, matagumpay na napapabagal ni LeBron si Jokic gamit ang kanyang depensa sa mga one-on-one situation, plus na-out rebounded pa nga niya ito. At ang maganda pa dyan, parati nga nitong pinapabilis ang kanilang opensa sa mga ginagawang transition play upang hindi maging komportable si Nikola Jokic. Bukod dyan, may ilan rin naman nga pong analyst ang nagsabi na isa sa mga paraan para matalo ng Lakers ang Nuggets ay pagkuha ng isang legit na sentro na merong malakas at malaking katawan na tutulong kina LeBron at Davis sa pagbabantay kay Jokic. Sa ganitong klaseng move, hindi na sila magkakaproblema pa sa gagawing switching ni Jokic at ng Nuggets, gayong magkakaroon sila ng mas madaming player na kayang bumantay sa kanya. Sa kabilang banda naman, kahit man nga po bigo ang France na makuha ang gintong medalya sa Olympics sa pagkatalo sa USA, may ilan rin naman nga silang mga malalaro ngayon na nag-stand out ng todo. At isa na dyan, si Gershon Yabusele na average dito ng 14 points at 3 rebounds sa kanyang 58% shooting sa field goal. Pero ang pinakatumatak dito ay ang kanyang nagawang poster dunk sa harapan ni LeBron James sa kanilang gold medal match. At ang pagkatapos ng naging laro, agad nga itong nag-post sa kanyang social media na gusto nga po niyang bumalik sa NBA ngayon. Para nga sa inyong kaalaman, si Yabusele nga po ay nag-draft ng Boston Celtics taong 2016 bilang 16th pick. Ngunit dahil hindi ganoon kagandahan ang performance nito, pinapaglaro lamang nga siya sa G League hanggang sa tuluyan siyang mawala sa liga at magpalipat-lipat ng ibang team. At ngayon nga pong naipakita niya sa buong mundo ang improvement. Gusto nga nitong makabalik sa NBA. Pero hindi rin naman ito magiging madali dahil as of now, meron para naman nga itong kontrata sa Real Madrid. Kaya kung meron man nga pong isang NBA team ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo, kailangan muna nga nila siyang i-buy out, kung saan nagkakahalaga nga ito ng $2.65 billion. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.